Magandang hapon po. Aminado ang ating mga opisyal na nasa Czech Republic na hirap silang makakuha ng impormasyon sa estado at kinaroroonan ni dating Congressman Zaldico. Ang latest sa PRAN, alamin sa live na pagtutok ni Maris Umali. Maris. Pia Evan, bukas, April 27 nakatakda ang pulong ng High-Level Coordinating Team ng Administrasyong Marcos kasama ang kanilang counterparts dito sa Czech Republic para malaman kung nasan nga ba talaga si Zaldico at kung paano pinakamabilis siyang maibabalik sa Pilipinas. The Czech Republic here, Limitado ang impormasyon na nakukuha ng ating mga opisyal sa estado ni dating Congressman Zaldico sa Czech Republic. Nirerespeto raw ng ating pamahalaan ang mga batas at polisiya ng Czech Republic bukod pa sa umiiral na General Data Protection Regulation o ang mahigpit na batas ng European Union kaugnay sa data privacy. Kaya si Acting Justice Secretary Frederick Vida handa raw sa posibilidad na umuwing hindi kasama si Ko. Kung hindi po mangyari yun, what will be your fallback? we follow the process. Again, we respect kasi yung process, no? Yung legal processes. This is really in recognition of them having their own system. Whichever is legally feasible and fastest for us. Pero pinanghahawakan pa rin nila ang mga barahang babanggitin nila sa pulong kasama ang kanilang Czech counterparts. Pumirma tayo pareho dun sa UNCAC, di ba? United Nations Convention Against Corruption. Ibig sabihin nito, it's a universal truth, di ba? Na pareho tayo, galit tayo sa korupsyon. Inaasahang makakapulong din ng DOJ at ng Philippine Center on Transnational Crime ang Czech Interpol. Ayon kay Vida, tuloy pa rin ang pag-a-apply ng red notice mula sa Interpol na makakatulong aniya sa pagkuha kay Ko kahit sakali nag-apply man siya para sa political asylum o kahit nasa ibang lugar na siya sa Europa. Pia Evan, oras na matapos ang pulong ng ating administrasyon kasama ang Czech counterparts nila. Pagsisiguro ni Secretary Vida ay magbibigay siya ng update kaugnay kay Ko. At yun ang pinakasiriwang balita mula pa rin dito sa Prague, Czech Republic. Evan? Maraming salamat sa iyo, Maris Umali. Pila na kuryente ang ilang customer na Meralco na biglang tumaas ang kanilang bill ngayong Abril. Nagpaliwanag naman ang Meralco sa inirereklamong bill shock. Nakatutok si Darlene Kai. Sa init ng panahon ngayon, aminado si Hazel na mas madalas naka-on ang kanilang nag-iisang aircon. Pero tiwala siyang pareho lang ang konsumo niya ng kuryente ngayong buwan gaya noong Abril ng nakaraang taon. Kaya laking gulat niya pagdating ng bill, 7,013 pesos ang singil, kumpara sa 5,560 noong nakaraang buwan. Alam ko naman na nagdagdag ako ng oras sa aircon, so expected na rin po yun. Pero mas mataas talaga siya, unlike last year. May netizens ding nag-post tungkol sa kanilang bill shock o pagkagulat sa biglang sipa ng kanilang bill sa kuryente. Si Ivy Ocon galit na galit. Napakarami pa raw charges na umaabot sa mahigit 4,000 pesos. Halos 1,000 pesos din daw ang tax. Paglilinaw ng Meralco, tumaas ng 53 centavos per kilowatt hour ang kanilang singil ngayong Abril, gaya ng una na nilang inanunsyo. Sabi ng Meralco, dahil ito sa paglaki ng generation charge na epekto ng mahinang piso kontra dolyar at hindi pa kasama ang epekto ng krisis sa langis bunsod ng gera sa Middle East. Tumaas yung presyo ng gas plant. So ito pinagkukunan natin ng supply, nag-reflect sila ng increase kasi bumaba din yung pera natin kumpara sa benchmark na US dollar. Natural din daw na tumaas ang bill tuwing tag-init dahil lumalakas din ang konsumo sa kuryente. Paliwanag ng Meralco, 55% ang bayarin sa kuryente ay generation charge o presyo ng kuryente na binibili nila sa power producers. 10.1% ang transmission charge na ibinabayad sa National Grid Corporation of the Philippines para sa pagdaloy ng kuryente mula sa mga planta patungo sa distribution system. 17.5% ang distribution charge. Ito raw ang napupunta sa Meralco bilang bayad sa paggawa, operasyon at maintenance, 11.7% ang buwis. 5.7% naman ang iba pang singil. Paglilinaw din ng Meralco, gobyerno ang nagtatakda at kumukuha ng pass-through charges at subsidies para sa senior citizens at 4-piece beneficiaries. Ang lifeline rate ay ang subsidiya na binibigay sa mga 4-piece yung qualified. Ayon sa Republic Act 11552,
o yung expanded lifeline rate law, equivalent ito sa 1 centavo per kilowatt hour. Wala pang pagtaya kung magkakaroon ng pagbabago sa singil para sa Mayo. Pero inaasahang makaaapekto ang karagdagang 23 centavos refund para sa residential customers, pati pagbabago sa babayarang buwis. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Wala pa pong El Nino pero 19 na probinsya na ang nakararanas ng drought o matinding tagtuyot ayon sa Pag-asa. Nakatutok si Jamie Santos. Hindi na naaabot ng tubig ang gate valve ng San Cristobal Dam sa Sarat, Ilocos Norte. Bumaba na sa critical level ang antas ng tubig dahil sa tindi ng init. Sa Pidig at Vintar, mabilis ding natutuyo ang mga imbaka ng tubig, balon at small farm reservoir. Ang resulta, nagkapitak-bitak na lupa at natutuyot na mga pananim. Ganyan din sa Cagayan at Isabela, na parehong nasa state of calamity dahil sa pinsala sa agrikultura, bunsod ng tag-init at pagmahal ng petrolyo. Ngayong buwan, ayon sa Pag-asa, 15 probinsya sa norte ang nakaranas ng drought o 3 sunod na buwang higit na mas mababa sa normal ang bumuhos na ulan. Sa gitna nito, nanawagan ng grupong Philippine Movement for Climate Justice sa gobyerno na magdeklara ng National Climate Emergency. Sinusubukan naming makuha ang reaksyon dito ng Malacanang. Ayon sa Pag-asa, ang pagkatuyot ngayon ng mga irigasyon at sakahan hindi pa bunsod ng El Nino. Nasa hot dry season pa po tayo. Mababa po talaga yung possibility ng mga pag-ulan or wala pong pag-ulan at all. Meron na tayong 79% chance na magkaroon or mapunta po tayo sa El Nino sa mga susunod po na buwan, most likely by June, July at August. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Ligtas na nailikas si US President Donald Trump matapos may mamaril sa dinuluhan niyang pagtitipon. Nakatutok si Mav Gonzalez. Umangaw ang magkakasunod na putok ng baril sa gitna ng White House Correspondents' Dinner gabi ng Sabado sa Amerika, umaga rito sa Pilipinas. Agad inilikas ni US President Donald Trump, First Lady Melania Trump at iba pang miyembro ng gabinete na dumalo sa dinner. Sa inilabas na CCTV, makikitang tumatakbo ang isang armadong lalaki. Nilagpasan at hinabol siya ng Secret Service. Malapit ang binaril ng sospek ang isang Secret Service agent. Ayon mismo kay Trump, in good shape ang agent at nakaligtas dahil sa kanyang bulletproof vest. The man has been captured and he's a sick person, a very sick person. Batay sa pagsisiyasat, isa siyang guro sa California. Ayon kay Trump, lumalabas na lone wolf ang sospek. Inaalam pa ang motibo niya at kung paano niya naipuslit ang mga baril sa hotel kung saan ginaganap ang event. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Ihahabla na asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Carpio ang ilang opisyal dahil sa pagsisiwalat ng bank records nilang mag-asawa sa hearing ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Nakatutok si Jonathan Andal. Pumapalag ngayon ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Carpio matapos isiwalat sa impeachment hearing noong April 22 na mahigit 6 na bilyong piso ang mga transaksyong dumaan sa bank accounts nilang mag-asawa. Sabi ng Anti-Money Laundering Council, kaduda-duda o masyado yang malaki. Bukas, irereklamo ni Carpio sa Quezon City Prosecutor's Office sina BSP Governor Eli Remolona, AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura at House Justice Committee members dahil sa anyay paglabag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Nagsabuatan aniya ang mga ito para illegal na isiwalat ang mga classified confidential banking record nilang mag-asawa. Absolute at walang exception aniya ang pagbabawal sa paglalabas ng bank records na nakuha ng AMLAC. Buwelta ni Congresswoman Leila de Lima, wala silang nilalabag na batas dahil hindi anya saklaw ng mga pagbabawal ang impeachment proceedings. Tanging mga opisyal at empleyado ng mga bangko raw ang pinagbabawalang magsiwalat ng bank records. Punto naman ni Akbayan Representative Percy Sendanya, exempted ang impeachment hearing sa saklaw ng Bank Secrecy Law at Anti-Money Laundering Act. Imbes na magaksayaan niya ng papel at oras sa pagsasampa ng reklamo, paharapin na lang daw ang bise sa April 29 hearing at doon magpaliwanag. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng ibang irereklamo ni Carpio. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.